Okay, a video blog check everybody, Azrael here, and you are watching my YouTube channel, Features Lifestyle, Travel, Food and Tech, and also unboxing. Mag-unbox tayo ng isang malaking gadget. And this is the, oh my God, is the HP Smart Tank 2010. It is a wireless printer. Nakita nyo na ba dito? At ang pinakamaganda dito ay you can print wirelessly using your laptop, your PC na may Wi-Fi, and also mobile device, yung mga smartphones and also tablet. So ito siya, ito yung pinakamagandang technology niya. It's very smart. So this is a smart printer. So ito yung i-unbox natin, pero before I unbox it, i-discuss ko muna sa inyo yung tech specs at features. Itong Smart Tank 210 wireless. Alright, let's do this. So sa history of printers, na-try ko na lahat yan. At ang kinagandahan dito, no, dati kasi may printer na sa taas. So kung kailangan ko mag-print, dalawang klase nga gawin ko. Iakit ko yung laptop, kakabit ko sa USB para makapag-print. O yung printer, kukunin ko sa taas, ibababa ko dito. At dito ako mag-print sa aking laptop. Ang maganda sa technology ngayon, pinapadali na nila yung ating buhay. At kaya may tatawag namin ang tayong smart devices, smart gadgets. So ito, kung may smartphone, may smart TV, ito meron tayong smart printer na example ni HP Smart Tank 210 wireless. Kasi itong printer ni HP, it can print wirelessly via Wi-Fi and also using the HP Smart app. Yun ang pinakamaganda doon. For example, I have the device here. Gawin ko na lang is, hindi ko na kailangan ng mahabang kable kasi ito yung laptop ko. Tapos yung printer, I can put it on a corner na talagang may kuryente, no? So, hindi siya nakakagawa ng clutter or space. Parang kasi, minsan kasi pag printer, kailangan katabi ng computer mo, no? Pero ito, mas madali na. Wala nang problema, no? So, because of the technology na introduce ni HP with the HP Smart 210 wireless, so, very easy na siya. Mapapagaan na yung buhay natin. At maganda yung technology niya, no? Yung kanyang printer head, pwede mo palitan, hindi mo na kailangan ng technician, and also yung kanyang kumbaga bottles, no? Pwede ka maglagay ng ink na black, tsaka yung tatlong color na hindi magsispill. Eh, yun ang problema sa mga ibang printer. For example, may t-shirt ako dito, may kulay yellow dito kasi nag-aayos ako nung isa pang refill sa isang printer, natuluan ako. So eto, kay HP, wala siyang spill. Aalamin natin kung paano ba yung no spill nila, no, sa mga ink bottles, no. At ang pinakamaganda dito is yung kanilang printer head. You just buy a replacement for 1,000 plus o 1,000 plus pesos at complete set na raw daw yun. So yun ang alamin natin, no. So i-unbox natin to ngayon. So ito na yung tech specs ni HP Smart Tank 210. So si HP Smart Tank 210, meron siyang Smart Tank which carries isang black na ink at 3 colored ink bottles. So, meron pa rin siyang fluid na kasama dito na i-install natin mamaya. And that's 1 black ink tsaka 3 colored bottles to produce colored sa pag-print niya. So, technically, you can print black lang, black and white, and also with color. So, yung kanyang technology, no, it's a HP Thermal Inkjet. So, talagang yung print head niya, yung gumagawa ng printing. So, may kasama siyang printer driver na HP PCL 3GUI at meron siyang 980 MHz processor speed. At meron siyang 100 sheet input tray, kaya niya mag-carry ng 100 pieces of paper. At can do borderless printing up to 8.5 by 11 inches, yung US letter na common band. You can do mobile printing via the HP Smart app or Apple AirPrint via Wi-Fi. May mga ibang pang-apps, so check nyo na lang yung tech specs niya doon sa website ng HP. For the connectivity, pwede mo siyang i-plug via USB, pwede rin Bluetooth and also Wi-Fi. For the memory, gumagamit sila 64 MB integrated DDR1 memory. Yung printer niya is may memory talaga. So according to sa tech specs ni HP,
it can do print na 30,000 pages in 1 year. So parang estimate nila, no, based on their testing, kahit maka 30,000 ka in 1 year, I think that's their limit eh. So parang after that, parang kailangan natin magpalit na ng printer head. So sa media type, it can print sa mga plain paper, brochure papers, glossy brochures, photo paper, envelopes, at marami pang iba. Basta kasya doon sa printer deck niya. So kung gagamit kayo nito nga HP SmartTank 210 wireless, kailangan ng OS requirement niya is Windows 11, Windows 10, Windows 7, at pwede rin siyang sa Mac OS. And also for the mobile device, kailangan naka-Android ka or iOS. For the features, the HP SmartTank 210 wireless, ito ay smart printer, kasi very smart niya. So based on technology, there's a smudge-proof black ink. So yung pag nag-print ka, hindi siya magkakasmudge. So technically, hindi masyadong basa yung pagka-print niya. So walang smudge siya. Tapos meron siyang spill-free ink refill system, which I'll show you later. Nag-review ako ng mga YouTube nila at nakita ko na very easy to install and also refill ng mga ink card, yung mga ink na kinakailangan nyo. At meron siyang replaceable printer head. So yung printer head niya is very easy to install and also replace. So di mo na kailangan ng technician kasi parang tatanggalin mo lang, ikakabit mo lang ulit yung kung meron ka ng brand new. So it's very kumbaga kahit sino pwede mag-operate ito at magpalit ng printer head. You can do remote printing via Wi-Fi and the HP Smart App. Papakita ko mamaya sa inyo yung Smart App. So you can scan and save and also share it via cloud or email. So pwede kang mag-scan doon sa phone nyo, no? Sa Smart App, no? Yung phone, pwede siyang mag-scan doon and also send mo na sa cloud, tapos o kaya i-print mo. So meron din siyang print head replacement notification via the HP Smart App. It means that pag yung printer head niya is medyo kailangan ng palitan, magdo-notify siya dun sa Smart App niya. Ang sasabihin sa iyo na kailangan ng palitan. So yun yung pinakamaganda, kaya tinatawag siyang very smart kasi wireless na siya. You can operate it via the app or wirelessly via sa laptop nyo. Tapos meron siya ganong notification na kasabihan ka na palitan na yung printer head because of the technology na meron si HP SmartTank 210 wireless. At ang pinakamagandang feature is meron siyang 2-year on-site warranty at you can call the HP representative para kung gusto nyong humingi ng help or tulong. You can call them at 632-867-3557. That's the local number. So sa Pilipinas, yun yung hotline na pwede yung tawagan. For the app naman, yung HP Smart App, ito yung features niya. It can do batch and multi-item. At it can scan and save dun sa phone, for example, or tablet. Tapos, it can do book scanning and cluttering. Sabihin nito, no, pag nag-picture ka dun sa isang document or book, dun using your phone or tablet, pwede mo siyang ayusin dun. Tapos, pwede mo siyang i-save. Pwede mo siyang i-print directly na rin din. At maganda rin dito, meron siyang tablet scan to text feature, which is yung mga picture. For example, may document ka picture. Hindi mo siya, pwede mo siyang i-save as PDF or you can save that as a Word file rin din para yung images niya gagawin niyang text. So that's magandang technology. At mention ko lang kanina, yung mga skinan yung files, pwede siya maging PDF or Word file because of technology ng scan to text na feature. So anything, since wireless na siya, may internet ka sa phone nyo, for example, you can do easy print na from the cloud storage. For example, kay Dropbox, from Google Drive, Google Photos, Box, Evernote. So lahat yung magagrab mo na online at i-manage mo lang yung sa device nyo at pwede mo siyang i-print. At maganda rito, meron siyang smart support with virtual agent. Yun yung sabi ko kanina, via the app, meron ka ata parang pindutin at makakapag-call ka na sa isang HP representative para matulungan ka in case of you need customer service. Or tumawag lang sa telepono 632-867-3557 para matulungan kayo ng maayos. At for the SRP, the HP SmartTank 210 wireless, ang SRP niya is 9,250 at is available in Shopee and Lazada official store ni HP. So, check nyo yung yung store na kailangan, HP official store in Lazada or Shopee if you want to purchase the HP SmartTank 210 wireless na with the price of 9,250.
Alright, so na-discuss ko na sa inyo yung tech specs. So, let's go. Unbox na natin siya. Okay, ito na yung HP Smart Tank 210 wireless. Ito siya. Sabi nito, meron siyang high capacity ink tank printer. So, ito yung tsura ng box. Masyadong malaki. At SRP of 9,250. So, we were going to unbox. So, makikita natin, no, may kasama siyang mga ink and also the main printer unit. And also, nag-install na ako ng app, yung HP Smart App. Pakita ko sa inyo. So, ito na yung aking app na install ko na. So, mamaya, we will pair it via Wi-Fi, no? Alamin natin kung paano ito gagamitin. So, okay, i-open ko na to at papakita ko na sa inyo yung laman nitong HP Smart Tank 210 wireless. Alright, let's do this. Masyadong malaki, okay? So, hihilahin natin to unti-unti para hindi tayo magkaroon ng problema. At they have a box. So, nandito yung mga ink. Ayan. Tsaka yung charger niya. Tsaka yung printer head. So, ayusin natin to. And there's the printer. Merong plastic. Kailangan natin hilahin. Ang galing ng pagkakagawa nila, oh. Merong plastic na hinihila, oh. Galing, galing. So, ayusin natin ito para siya mahulog. Alright. Okay, natanggalan natin siya. So, this is it. Ating i-unbox. Medyo malaki talaga siya, no? Gandang gabi. So, may kasama siyang manual. Ito yung manual niya. Ayan, tabilin natin to. Tanggalin natin tong styro. Then, here we go. Tanggalin natin yung plastic. Medyo nakabaliktad pala yung style natin, eh, no? So, ito pala yung harapan. Ito yung harapan. Wow! Napakaganda. So, nanood ako ng YouTube kanina, tanggalin daw itong tape. Tanggalin natin. Talagang unboxing talaga tayo dito, ah. Ayan, unboxing talaga tayo. And also, may tape din dito. Tanggalin natin dito. Dahan-dahan. Ayan. Oop. Paano yun? Parang based on my memory na lang, no? Kung paano ito gagamitin. So, nakita nyo, no, let's do a walkthrough of this printer. So, nakita nyo, no, ito yung parang yung mga ink niya. May black, may blue, red, and yellow. So, ito yung ibabaw niya. So, there's also the power button. May Wi-Fi na something. Yung logo ng Wi-Fi, may letter I. May dalawang parang indicator dito, di ko lang kung ano yan. Yung kanyang LCD screen for notification or paano yung function na i-operate nyo, no, for example. So, di ko pa napapakita pala yung plug, no. So, mamaya pakita ko sa inyo yung plug. At sa likod niya ay, susik natin yung likod. So, there's a power cord. At may isa dito, I think for the other USB for the printer, no. Kasama pa din siya kasi maybe some of the computers baka wala pang Wi-Fi or talaga naka-network siya, for example. So, pwede yan dito. So, okay. So, ito yung style niya for the paper. Okay. Inaayos ko na. Ayan. For the paper, yung pala, ganun pala siya. For the paper. Ang laki din pala niya, no. I think for the paper, tinaas ko na to, no. So, I think naaayos pa to. Pwede pa siyang ibalik. Ayan. So, yung paper is lalagay nyo doon. So, meron siyang parang pangsukat, to. Wala ko ba paano to. Okay. Ayun. Yun na nga yun. For the paper. Ayun, nakasagad pala, eh. Ayan, ganyan. So, pang mga bond paper pa ganon. So, okay, kung mabuksan siya, just pull this. And boom! Wow! Grabe! Meron pala siya kasama pang papel. Ito yung kailangan natin tanggalin din, eh. Tanggalin natin. Yan. For protection. At if you're going to look at inside, ayan ang itsura niya. So, wala pa yung printer head. So, ito yung mga lalagyan ng ink. So, yung style niya is para siyang, alam mo yun, yung parang sa ketchup. Kasi nga medyo manipis yung nozzle niya. Papasok nyo dito, i-squeeze nyo, no? So, ganun yung style niya para mag-refill. So, yan. Hihigupin niya doon sa printer head para makapagpa-print ka na ng maayos. Okay, so kung i-unbox natin itong isang box. Ayun ang itsura niya. Okay, wait lang.
So, ito yung itsura niya, no? So, ito yung kable, yung power cord niya, dalawa. So, this one is, iba yung saksakan niya. Ayan, yung medyo pabilog. Tapos meron siyang tatluhan. Ayan, kasi sa mga ibang countries, ganun, iba yung saksakan. So, set aside na natin to. At may isa pa siyang saksakan pa, oh. For the normal, kung wala kang bilog, pwede rin yung normal na saksakan na ganito. Okay, tatlo yung saksakan niya. And yung sabi kong USB, para sa printer, ayan. Maybe if your laptop is broken, walang Wi-Fi, so you can use this. At ito yung mga colors. This is yellow. This is red. And this is blue. If nag-mix sila, it can produce different kinds of color. At syempre, yung black na rin din. Grabe, laki ng black ko, grabe. Kasama din siyang manual. Okay. At itong isa is, I think this is the printer head, no? Ito na yung printer head niya. Ito yung sinasabi nila pwedeng ipalitan. So, this one is the black. At ito yung tricolor. Ito yung hinihigop dun sa mga colors natin para makapag-print siya. So, kasi uso na ngayon yung mga ganitong style so much easier na rin din, mas mura for 1,000 plus. Makakabili ka na ng dalawang ganito, sabi nila. Set na rin daw. Okay, so, kabit na natin to para makapagpapalita tayo at i-pair na natin siya sa ating mobile device. Alright? So, naka-plug na to, no? So, turn on na natin siya. At I think it's trying to connect to my PC. Kasi dito I downloaded the HP Smart app via their website. At ito nag-i-install na yung HP Smart at nagsisearch siya ng printer. So, hinahanap na niya yung Smart Tank 210 natin. Ayan na, set up mode na tayo. So, find my printer. So, nakakonect na tayo doon. So, kailangan naka-on daw yung Wi-Fi. At eto na, nakita na niya yung printer. HP Smart Tank 210 to 220. So, let's continue. At kailangan nating i-set up yung Wi-Fi nung printer. Kasi ito yung magkoconnect sa ating mga devices. So, wait lang, connect ko muna sa Wi-Fi. And ganun kabilis. Connected na siya, oh. Nag-connect siya sa Wi-Fi and also press and release the flashing information button on your printer. After releasing, please wait. Okay. So, ito daw yung may eye. Ito yung pindutin natin. Uy, galing. Button pala yun. Ay, naka-Wi-Fi na siya. At nagko-connect na siya. Uy, galing ha. That's good. Nagko-connect na siya and let's wait for it sa ating Wi-Fi. At nakita ko, nagbe-blink na yung Wi-Fi. Naka hard color blue na siya, hindi na siya nag-blinking, nakastay na siya dyan. Kasi minsan nagko-connect na siya. Kino-configure pa niya yung printer. So, medyo matagal ata to, no? So, ito nag-download siya ng update So, antayin na ito matapos. And ito na. Okay. I think kailangan natin maggawa ng account. Kailangan po magawa ng account? Okay. Sabi, gumawa tayo ng account Okay, gawa muna tayo ng account para makompleto natin yung buong service HP. Okay, it's my first time to create ng HP account. So, wait lang, gawa muna ako ng account. So, sa laptop ko, no, hindi siya nagko-connect na putol yung ating network. No? Hinihingi siyang network key hindi ko mahanap. Pero ito sa mobile, mas madali siyang i-connect. At actually, meron siyang notification. Sabi, fill the ink tanks. Alright, ito na. This is the ink. Nalagay na natin to. So, dito, iangat daw natin to, tapos open natin to. Oh my God, nakakatakot. So, wala talaga siyang spill. That's good, no? Wala siyang spill. So, gawin natin is, papasok lang daw to, at, ano yun, press. Ayun. Nakikita ko na yung yung black. Bumababa na siya. Nakakatakot naman to. Medyo nakakatakot, no? So, nakikita ko, nag-fill na siya. So, hindi naman siya aapaw, no? Siguro, no? And that's it. Puno na. So, okay. Galing. So, wala nga siyang spill talaga. Kahit i-ganon ko. Wala, this is nice. Ang galing naman. At try naman natin sa color blue naman. Ayan, gawin natin yan sa color blue. Open natin to.
This is nice, ang ganda. So, yung parang plastic cup, pag tinulak niya, nasa loob na siya. Ayun, no? Glug, 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 glug. Bumababa siya, oh. Galing, oh. Nice. This is nice. No spill talaga. So, yung buong blue color is sa ed. Pasok siya dun sa loob niya. So, for the printer head, tanggalin natin to. Ayun siya. Oh, hello, hello, hello there. Wow. So, huhugutin daw itong parang plastic. Ayan. Iyon, tanggalan natin. And what else? Hindi ba naaangat to? Hindi siya naaangat eh, no? So, ito is yung dami niya. Tanggalin. Paano nga ba to? Pipihitin ba? Ipindutin. Ayun. Tapos pindutin. Ito yung dami. Dami na kumbaga, parang mapambara niya. So, ito na yung mga printer head natin. Sabi, tanggalin na daw yung sticker for the sensor, tsaka yung ilalim. This is the colored parang magenta. So, kailangan yung sensor is nakaharap dun sa kabila. Ay, teka muna. Hindi ko ata natanggal yung takip ng ano. Ito yung takip. Kasama ba to? Tama, tanggalin ata itong takip eh. Teka, wait lang. Paano ba yun? Tanggalin natin. Kaya pala hindi siya nakapasok mabuti kasi may takip. Ayan. Sorry for that. So, balik natin to. Ito rin isa, this is the black cartridge. Oh, ay, nahulog pa yung isa. Teka muna. Ayun. Pasok na. At nakalock na siya. At since nakalock na siya, pwede ko na siya i-close. Ano nangyari? Ayun. Bumalik na siya doon sa dati niyang pwesto. Ayun. Okay, nag-print lang ako ng information, no? So, ito yung sura ng printing niya. Okay, lagay tayo ng mga 20 pieces yata ito na bond paper. Kabit na natin. Okay, nag-print na ako ng 2 copies ng document, no? Wow, mabilis siya mag-print, ha? O, nangyari para huminto. Ayun, okay na. Medyo sensitive lang itong document. This is a real document, ha? This is a real document. Ano yung ID ng kapatid ko, eh. And, I'm printing a parang itinerary, no, ng parang airline information. So, okay naman. Tapos naman din itong print, yung trip namin. So, itong print out, it's just a sample. So, ito yung magandang sample na mapapakita natin. Ay, grabe. Ang ganda ng printing niya, oh. Wow. Oh, wow. Check natin from information. So, okay. So, I'll need to fold out lang tong information sa baba, no? So, this is a sample print out. So, ito parang airline, no? Totoong airline to, no? Tinagpunta kami ng Taiwan. So, talagang on a smooth, parang medyo glossy na bond paper, no? Makita nyo, no? Maganda yung pagka-print out niya. It's very, very professional, very formal, at wala siyang smudge. Compared to other printer na parang DIY style yung connection ng mga inks. Ito medyo maganda yung ano niya, no? Maganda yung style niya. No spill yung ink niya, tsaka yung printer head madaling ikabit. So, this is a sample print out. So, talagang may logo, may images, may color siya. Parang nakuha niya yung mismong sa PDF. Ayan, tinupi ko na lang to kasi dito yung vital information namin, yung mga passport holder. So, this is dated April 2023 pa. So, ayun. That's it for our unboxing ng HP Smart Tank 2010. All I can say is that medyo nahihirapan ako ng konti to pair it to my laptop. I did some search online on how to. Buti na lang may manual siya. So, wala namang problema, no? After I set it up. I need to master lang yung sa mobile. Karoon ako ng konting problema sa mobile, but I will check it again. Gawa tayo ng second review para at least maganda yung ating output. Alright, so thank you guys for watching. Ito rin yung ating unboxing with the HP Smart Tank 2010. Super ganda nito. Laki niya, grabe, no? So, this will be my new partner in my content creation, especially for mga kailangan ko ng mga printout. Maghanap na ako ng magandang pwesto dito sa aking kwarto kung saan ko siya ilalagay. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you guys at the next video vlog.
adventure. Alright, HP, panalo, astig.